Hello mga katuhog. So kung nahihirapan kayo sa magic ring, kung kunyari mag-start kayo ng double crochets in rounds, una gagawa muna tayo ng slip knot. Pagkatapos, mag-chain 4 tayo. Itong chain 3 na to, bale ito yung mag-count as 1 double crochet, chain 4, yun yung gagamitin natin para paglalagyan natin ng 11 double crochets. So bale dapat sa starting round kung kailangan natin ng 12 double crochets, ganun karami yung ilalagay natin dito sa first chain na ginawa natin. So mag-start tayo by working 1. So ulitin lang natin doon sa kaparehong stitch or doon sa same stitch tayo mag-work ng 11 double crochets. So ganun lang kadali kung nahihirapan tayo sa magic ring. Aminado naman ako kahit na nung beginner ako, hindi ko talaga gusto yung magic ring. Kaya lang marami tayong project na pwedeng gawin sa pag-start ng round. Katulad ng coasters, bucket hats, tumbler holder, bag, purse, yung mga wallets, ganon. So, sa pag-work natin ng stitches, makita nyo medyo lumuluwag lang ng konti. So, ihilahin lang natin ito. Yan. Habang tuloy-tuloy sa paglalagay ng stitches hanggang umabot sa 11 double crochets. Kapag narinig nyo sa tutorial na hindi magka-count ang chain 3, ibig sabihin, hindi siya kasama sa bilang ng starting round. So, maaaring gusto niya ng 12 double crochets pero hindi kasama yung chain 3. Kaya, ang mangyayari niyan, bale, 12 double crochets pa rin ang ilalagay. But, in this case, chain 3, mag-count siya as double crochet. Kaya, kailangan na lang natin ng 11 double crochet. So, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kailangan pa natin ng isa. Saka natin hihilain yan. And then, slip stitch natin dun sa first double crochet o yung chain 3. Sa paglalagay naman ng slip stitch, dito ko papadaan sa dalawang loop na isang chain. Saka ako mag-work ng slip stitch. Yan. So, ready na ako for the next round. So, ganyan lang kung ayaw nyo ng magic ring.